Ang sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo sa inyong paglalakbay. Naglakbay ang bayang Israel sa loob ng ilang taon. How many years? 40 years. Nagpaikot-ikot lang sila doon sa bundok ng Sinai, sa paanan ng 40 taon. Doon sa loob ng 40 taon, sila mga kapatid ay binantayan ng Diyos. Sa gabi walang ilaw, Sister Tonet, Brother Romy. Pero meron silang ilaw. Ang nag-iilaw sa kanila ay isang ulap na gumagabay sa kanila. Nandun ang presensya ng Diyos, nagbibigay ng liwanag sa kanila sa gabi. Sa umaga, wala silang problema sa pagkain. Pagising nila ng umaga, Nanay Esther, bababa ang hamog sa lupa. Paggising nila, mawawala ang hamog. Ano makikita nilang pagkain? Mana, mga tinapay. Kita ninyo, Panginoon, God is our provider. Huwag ka lang gagawa ng sarili mong gawa. Nataliwas sa gusto ng Diyos. Yung mga bayang nakapalibot sa kanila, kaaway ng Israel yun, inuusik sila. Inaaway sila, inuusig, pinapatay sila. Alright. Mga kapatid, hanggang ngayon, darating sila 8 katao, may bisita po tayo. Dito po sa lugar niya sa likuran ninyo. Darating po sila. Ganito. Nang makarating sila doon sa lupaing pangako, ito na ngayon, yung Israel. Ang tawag mo dyan, ay Land of Canaan. Na ang nakatira dyan ay mga Palestino. Na ngayon ay mga doon sa lugar ng Canaan, andun yung Gaza. Ang ginawa ng Panginoon, pinalayas ng Panginoon yung mga nakatira doon. Mayroong mga higante. Sila Goliath. Sabi ng Panginoon, palayasin nyo sila. Pinalayas ng Israel yan. Kaya sinakop ng Panginoon yung lupain na yan. Yung lupain na yan, mayaman yan. Andyan lahat ang pagpapala ng Panginoon. Kaya yung mga pinalayas doon ng mga Palestino na ngayon ay galit na galit sila sa Israel, hanggang ngayon, ginigera sila. Hindi sila manalo. Bakit? Kasi mula sa kanilang amang si Abraham, hanggang ngayon yung pangako nandun pa rin sa kanila. Pakinggan nyo, pakibasa, Auntie Alvi, sa Kapitulo 11 ng mga taga-Roma, versikulo 1. Basahin. Hebreo pala. Hebreo 11:1. Roma nga pala, Roma. Roma 11:1. Pakinggan po ninyo. Hanggang ngayong ginigera sila, hindi sila mananalo sa Israel. Bakit? Andun ang paglubay na pangako ng Diyos hanggang ngayon. Roma 11:1, pakibasa. Ito po, sinasabi ko nga, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag nawang mangyari, sapagkat ako man ay Israelita, mula sa binhi ni Abraham, mula sa lipi ni Benjamin. Anong sabi? Tinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayang Israel? Hindi. So hanggang ngayon, ang blessing at pag-iingat ng Diyos nasa bayang Israel pa hanggang ngayon atin. Hindi sila matatalo. Napakarami na nag-try sa kanila. Diyan ang Iran, Iraq, Afghanistan, lahat ng mga nakapalibot sa kanila. Hindi sila matatalo. Tandaan mo. Alright. Iwanan natin yan. Mga kapatid,
yung spirit, yung kasaysayan ng Israelita nasa atin ngayong mga Kristiyano. Ganito yan. Galing tayo sa makasandiputang pamumuhay, right? Wala tayong pinaglingkurang tunay na Diyos, di ba? Ako galing akong Katoliko. Marami akong sinamba. Kahit Katoliko ko, marami akong bisyo. In short story, lahat tayo galing tayo sa makasalanang pamumuhay. Dumating ang panahon, gaya tayo ng Israel, tinawagan tayo ng Panginoon, lumabas tayo sa pamumuhay nating makasanlibutan dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil yung pamumuhay sa libutan, wala kang future dyan. Mamamatay ka na wala kang kinabukasan dyan. Right? Makasalimutan. Alak, drugs, markada, pitoklihan, inuman, puro tayo kasiyahan. Pinalalabas tayo ng Diyos diyan. Labas kayo. Gumagamit ang Diyos ngayon ng kanyang lingkod na siyang lumalarawan kay Moises. Tumawag. Sino yun? Yung mga mangangaral. Alright. Lumabas tayo ngayon. Paglabas natin, ano ang pangako ng Panginoon? Ang Panginoon, tandaan ninyo, ay nagsugo ng tagapagligtas na ang pangalan ay Emmanuel. Sino may pangalan Emmanuel dito? Wala. Meron. Anak ni Atienza yung nagpakabala. Ganun. Ano nyo ba ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Ang Diyos sumasa. And that is the meaning from the Greek word na Emmanuel, Nanay Esther, ibig sabihin, ang Diyos sumasalin. Mga kapatid, lumabas tayo ngayon sa sistema na makasalanang pamumuhay, kaya nandito tayo. Tayong narito ngayon, may kaaway tayo. Gaya ng Israel, hindi sila tinangkanan. Hanggang ngayon, ginaaway pa rin sila. Tayo, mga Kristiyano, meron tayong kaaway spiritual, hindi natin nakikita. At ang kaaway natin, basahin natin sa unang Pedro Kapitulo 5, narito ang ating kaaway na hindi tayo tinatantanan hanggang sa ikaw ay mawala sa mundo nito.